Narinig niyo na ba ang nakakagulat na katotohanan na ang ating mga binti at balanse ay nagsisimulang humina pagtanda natin? At ito ang pinakamalaking dahilan ng pagkahulog na kadalasang nagdudulot ng malubhang pinsala. Marami sa atin ang nakakaramdam ng pangamba tuwing tumatayo mula sa upuan o kapag naglalakad sa madulas na sahig. Naalala mo pa ba kung gaano kadali maglakad at maging maliksi noong bata pa tayo? Ngayon, pakiramdam natin ay nagiging mabigat at hindi na kasing sigla ang ating mga binti. Ang sakit na maramdaman na unti-unting nawawala ang ating kalayaan at kakayahang gawin ang mga simpleng bagay na gusto natin. Tulad ng pag-aalaga sa ating mga apo, pagpunta sa palengke ng mag-isa, o kahit ang simpleng paglalakad sa bakuran. Ang takot na madapa, ang takot na mawala ang ating independensya ay isang malalim na sakit sa dibdib ng marami sa atin. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi ito kailangang maging ganito? Paano kung mayroon tayong lihim na paraan para palakasin ang ating mga binti at pagbutihin ang ating balanse? Hindi lang sa pamamagitan ng ehersisyo, kundi sa mismo mga pagkaing ating kinakain araw-araw. Sa video na ito, tatalakay natin ang 7 superfoods na makakatulong para muling maging matatag ang inyong mga binti at bumalik ang inyong balanse upang muli kayong maging aktibo at masaya sa inyong pagtanda. Siguraduhin na panoorin nyo ito hanggang sa dulo dahil mayroong isang bagay na siguradong magpapagulat sa inyo. Kung tutuusin, ang pundasyon ng ating lakas at balanse ay nagsisimula sa kung ano ang imilalagay natin sa ating katawan. Kaya naman, simulan natin ang ating paglalakbay sa mundo ng mga superfoods. At ang una sa listahan ay hindi iba, kundi ang ating paboritong at napakayamang halaman, ang malunggay. Siguro ay narinig nyo na ang mga magagandang benepisyo ng malunggay at hindi ito biro. Ang malunggay ay puno ng bitamina, mineral at antioxidants na mahalaga para sa ating kalusugan. Para sa ating mga binti at balansi, ang malunggay ay isang powerhouse. Alam niyo bang mas mataas ang calcium content ng malunggay kaysa sa gatas? Ang calcium ay pundasyon ng ating buto at ang malakas na buto ay nanghulugang matatag na pundasyon para sa ating mga binti. Bukod pa rito, mayroon din itong iron na mahalaga para sa oxygen supply sa ating mga kalamnan na nagbibigay sa atin ng enerhiya at lakas. Hindi lang iyon, mayaman din ito sa potassium, isang electrolyte na napakahalaga para sa tamang paggana ng mga kalamnan at pagpigil sa pulikat. Maraming paraan para isama ang malunggay sa ating pagkain. Maari nating ilagay ito sa tinolang manok, sa sinigang, o kahit sa simpleng sabaw. Meron ding mga naglalagay nito sa omelette o sa ginisang gulay. Kahit sa simpleng paglagay ng ilang dahon nito sa mainit na tubig at inumin bilang tsaa, ay makukuha na natin ang ilan sa mga benepisyo nito. Ang pagiging malakas ng ating mga kalamnan at buto ay direktang nakakaapekto sa ating kakayahang maglakad at mapanatili ang ating balance. Kaya't ang malunggay ay tunay na isang regalo mula sa kalikasan para sa ating kalusugan. Sunod naman ay ang mga isdang mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng sardinas, mackerel o salmon. Dito sa Pilipinas, ang sardinas ay napakakaraniwan at abot-kaya at ito ay isang gintong butil pagdating sa nutrisyon. Ang omega-3 ay kilala sa kakayahan nitong labanan ng pamamaga sa katawan. Kapag tayo ay tumatanda, mas madalas tayong makaranas ng pananakit ng kasukasuan at kalamnan dahil sa pamamaga. Ang omega-3 ay tumutulong na mabawasan ito na nagpapagaan ng sakit at napapahintulot sa ating mga binti na gumalaw na mas malaya at walang hirap. Bukod pa rito, ang mga isda ay isang napakagandang pinalmulan ng protina na mahalaga para sa pagbuo at pagpapanatili ng masa ng kalamnan. Alam niyo, ang paghina ng kalamnan o sarcopenia ay isang karaniwang problema sa pagtanda.
Ang sapat na protina ay makakatulong na labanan ito na nagpapanatili sa ating mga binti na matatag at handang kumilos. Ang pagkain ng sardinas sa kamatis o simpleng iniyaw na isda ay masarap at nakapapalusog na paraan para makuha ang omega-3 at protina. Isang simpleng paraan na magagawa natin ay ang pagkain ng isang lata ng sardinas minsan sa isang linggo o kung kaya, ang pagpili ng sariwang isda kapag namimili sa palengke. Ang pagiging aktibo at malakas ng ating mga binti ay nakasalalay din sa kung gaano kalusog ang ating mga kasukasuan at dito malaki ang maitutulong ng omega-3. Ito ay tulad ng isang langis na nagpapadulas sa ating mga galaw, dinagawang mas madali ang bawat hakbang. Ngayon, duko naman tayo sa pangatlong superfood na hindi natin ganong napapansin ang kahalagahan, ang kamote. Kilala ang kamote bilang isang masarap at nakakabusog na pagkain. At higit pa ron, ito ay isang kayamanan na nutrisyon para sa ating mga binti at balanse. Ang kamote ay isang mahusay na pinagmulan ng complex carbohydrates na nagbibigay sa atin ng matagal na enerhiya. Imbes na mabilis na ubusin ang enerhiya tulad ng mga simpleng asukal, ang kamote ay dahan-dahang naglalabas ng glucose sa ating dugo na nagbibigay sa ating mga kalamnan ng tuloy-tuloy na supply ng lakas. Ito ay mahalaga para sa paglalakad at iba pang pisikal na gawain ng hindi madaling mapagod. Bukod sa enerhiya, ang kamote ay mayaman din sa potassium tulad ng malunggay na mahalaga para sa paggana ng kalamnan at pagpigil sa pulikat. Marami sa atin na nakakaranas ng pulikat sa binti, lalo na sa gabi, at ito ay madalas na sani ng kakulangan sa potassium. Ang pagkain ng kamote ay makakatulong na maiwasan ito na nagbibigay sa atin ng mas mahimbing na tulog at mas aktibong mga araw. Ang kamote ay mayroon ding vitamin A sa anyo ng beta-carotene na isang powerful antioxidant. Ang antioxidants ay tumutulong na protektahan ang ating mga selula mula sa pinsala, kabilang ang mga selula sa ating mga kalamnan at nerbiyos na mahalaga para sa balanse. Ang mga simpleng paraan para isama ang kamote sa ating dieta ay ang pag-steam, pagbake o paglaga nito. Maaari rin itong gawing kamote cues o ilagay sa mga stews at soups. Ang pagiging matatag sa ating mga paa ay nangangailangan ng sapat na enerhiya at maayos na paggana ng kalamnan. At ang kamote ay perpektong tugon dito. Kaya't sa susunod na kakainin ka, subukan mong kumain ng kamote. Ito ay hindi lamang masarap, kundi napakalaking tulong din sa ating mga binti at balanse. Ngayon na napag-usapan na natin ang malunggay, isdang mayaman sa omega-3 at kamote, dumako naman tayo sa ika-4 na superfood, ang munggo. Dito sa Pilipinas, ang munggo ay isang staple sa ating hapagkainan at may magandang dahilan. Ang munggo ay hindi lamang masarap, kundi isa rin itong powerhouse ng nutrisyon para sa ating mga binti at balanse. Ito ay isang napakagandang pinagmulan ng plant-based protein. Gaya ng nabanggit na natin, ang protina ay mahalaga para sa pagbuo at pagpapanatili ng masanang kalamnan. Habang tayo ay tumatanda, unti-unting nababawasan ang ating kalamnan na nagpapahirap sa paggalaw at nagpapataas ng panganib ng pagkahulog. Ang sapat na pagkonsumo ng protina mula sa munggo ay makakatulong na mapanatili ang lakas ng ating mga binti. Bukod sa protina, ang munggo ay mayaman din sa fiber na mahalaga para sa maayos na panunaw at pagpapanatili ng healthy weight. Ang pagiging malusog na timbang ay nakakatulong na mabawasan ng stress sa ating mga kasukasuan at binti na nagpapabuti ng ating kakayahang gumalaw ng malaya. Naglalaman din ang munggo ng mahahalagang mineral tulad ng iron at magnesium. Ang iron ay mahalaga para sa transportasyon ng oxygen sa ating mga kalamnan na nagbibigay sa kanila ng enerhiya na kailangan upang gumalaw. Ang magnesium naman ay crucial para sa paggana ng kalamnan at nerbiyos. Ang kakulangan sa magnesium ay maaaring magdulot ng muscle cramps at panghihina na nakakaapekto sa ating balanse. Ang regular na pagkain ng ginisang munggo o kahit simpleng sabaw ng munggo ay isang simple at masarap na paraan para isama ito sa ating dieta. Ito ay hindi lamang nagbibigay ng nutrisyon, kundi nagbibigay din ng init at ginhawa, lalo na sa malamig na panahon. Ang pagiging matatag sa ating mga paa ay nangangailangan ng malusog na kalamnan, at ang munggo ay nagbibigay ng lahat ng kailangan para dito. Sunod naman ay ang itlog.
Marami sa atin ang lumaki sa pagkain ng itlog araw-araw at hindi ito nagbabago kahit sa pagtanda. Ang itlog ay madalas tawaging perfect protein dahil naglalaman ito ng lahat ng 9 essential amino acids na hindi kayang gawin ng ating katawan. Ang kumpletong protein na ito ay napakahalaga para sa pagbuo at pagkukumpuni ng mga tissue kabilang ang ating mga kalamnan. Ang bawat itlog ay isang powerhouse ng nutrients na makakatulong na mapanatili ang lakas ng ating mga binti. Bukod sa protein, ang itlog ay isa rin sa ilang natural na pinagmulan ng vitamin D, lalo na kung galing sa manok na nakabilad sa araw o enriched na itlog. Ang vitamin D ay napakahalaga para sa pagsipsip ng calcium na, gaya ng alam natin, ay susi sa malalakas na buto. Kung walang sapat na vitamin D, kahit gaano karami ang calcium na kainin natin, hindi ito maasikaso ng maayos ng ating katawan. Ang malakas na buto ay nangangahulugang mas matatag na pundasyon para sa ating mga binti at mas mababang panganib ng fractures kung sakaling madapa. Mayroon din ang itlog na choline, isang nutrient na mahalaga para sa paggana ng utak at nerbiyos na indirektang nakakatulong sa ating koordinasyon at balanse. Isipin nyo, ang ating utak at nerbiyos ang nagpapadala ng signal sa ating mga kalamnan para gumalaw, kaya't ang kanilang maayos na paggana ay mahalaga para sa matatag na balanse. Ang itlog ay napakadaling iluto at isama sa ating dieta. Maaaring itong iprito, i-boiled, i-scramble o ilagay sa mga nilutong pagkain. Ang pagkain ng 1 o 2 itlog araw-araw ay isang simple ngunit epektibong paraan para makuha ang mga sustansyang ito na kailangan ng ating mga binti at balanse. Huwag matakot kumain ng itlog, lalo na kung moderation at healthy cooking methods ang pinaiiral. At ngayon, dumating na tayo sa ika-6 na superfood na madalas ay bahagi na ng ating araw-araw na pamumuhay, ang gatas. Bagamat may ilang may lactose intolerance, marami pa rin sa atin ang patuloy na umiinom ng gatas o kumakain ng mga produkto nito tulad ng keso o yogurt. Ang gatas ay sikat na sikat dahil sa taglay nitong calcium na, tulad ng napag-usapan natin, ay ang pangunahing sangkap ng ating mga buto. Para sa ating mga senior, ang pagpapanatili ng buto density ay napakahalaga upang maiwasan ang osteoporosis at mabawasan ang panganib ng fractures mula sa pagkahulog. Ang malalakas at matitibay na buto ay nagbibigay ng solidong pundasyon para sa ating mga binti na nagbibigay sa atin ng kumpiyansa sa bawat hakbang. Hindi lang calcium ang mayroon sa gatas, mayroon din itong vitamin D, lalo na ang mga fortified na gatas. Ang vitamin D, gaya ng nabanggit ko kanina, ay critical para sa pagsipsip ng calcium. Kung walang sapat na vitamin D, ang calcium na ating kinakain ay hindi ganong magiging epektibo. Bukod sa buto, ang vitamin D ay may papel din sa pagpapalakas ng kalamnan. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang sapat na level ng vitamin D ay nauugnay sa mas malakas na kalamnan at mas mahusay na balanse na nagpapababa ng panganib ng pagkahulog. Kung ikaw ay lactose intolerant, mayroong mga alternatibo tulad ng lactose-free milk o mga plant-based milk na fortified ng calcium at vitamin D, tulad ng almond milk, soy milk o oat milk. Ang yogurt naman, bukod sa calcium, ay mayroon ding probiotics na maganda para sa gut health na indirectly nakakatulong sa overall nutrient absorption. Ang pagiging aktibo ng ating digestive system ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan at lakas. Ang pag-inom ng isang baso ng gatas araw-araw o ang pagkain ng isang serving ng yogurt ay isang simple, ngunit epektibong paraan para suportahan ang ating buto at kalamnan na direkta namang nakakatulong sa pagpapanatili ng ating balanse at lakas ng mga binti. Tandaan, ang pag-iwas sa pagkahulog ay nagsisimula sa matitibay na buto at matatag na kalamnan.
At sa wakas, narito ang ikapitong superfood na madalas nating nakikita at kinakain. Ngunit hindi natin lubos na nauunawaan ang kapangyarihan nito para sa ating mga binti at balance. Ang saging, simpleng prutas pero kayamanan ng nutrisyon. Ang saging ay kilala sa pagiging mayaman sa potassium. At tulad ng nabanggit ko na sa kamote at malunggay, ang potassium ay napakahalaga para sa paggana ng ating mga kalamnan. Ang kakulangan sa potassium ay madalas na sanhi ng muscle cramps at panggihina na kapag nangyari sa ating mga binti ay maaaring magresulta sa pagkawala ng balanse o pagkaulog. Ang regular na pagkain ng saging ay makakatulong na mapanatili ang sapat na level ng potassium sa ating katawan na nagpapanatili sa ating mga kalamnan na mayos na gumagana, maliksi at malakas. Ito ay tulad ng isang gasolina para sa ating mga kalamnan. Bukod sa potassium, ang saging ay isa ring mahusay na pinagmulan ng carbohydrates na nagbibigay ng mabilis at madaling enerhiya sa ating katawan. Ito ay lalong mahalaga kung tayo ay may planong maglakad-lakad o gumawa ng mga light exercises. Ang pagkain ng saging bago o pagkatapos ng pisikal na aktibidad ay makakatulong na magbigay ng lakas at makatulong sa pag-recovery ng kalamnan. Ang saging ay madali ring dalhin at kainin na ginagawa itong perpektong snack para sa mga senior. Ito ay malambot at madaling ngatain. Kaya't angkop din ito kahit sa mga may problema sa ngipin. Ang pagkain ng isang saging araw-araw ay isang simple at masarap na paraan para suportahan ang ating mga binti at balanse. Isipin niyo, ang simpleng saging na ito ay maaaring maging susi sa mas malakas na binti at mas matatag na balanse na magbibigay sa inyo ng higit na kumpiyansa sa bawat hakbang. Kaya't mga kaibigan, narito na ang 7 superfoods na makakatulong na palakasin ang inyong mga binti at pagbutihin ang inyong balanse. Ang malunggay na punong-puno ng calcium, ang mga isdang mayaman sa omega-3 para sa kalusugan ng kasukasuan at kalamnan, ang kamote na nagbibigay ng sustinidong enerhiya at potassium, ang munggo na powerhouse ng protina, ang itlog na kumpletong pagkain para sa kalamnan at buto, ang gatas para sa matitibay na buto, at ang saging na perpekto para sa potassium at enerhiya. Hindi ba nakakagulat na ang mga pagkaing ito na karaniwan nating nakikita at kinakain ay may ganito kalaking kapangyarihan sa ating kalusugan, lalo na sa ating mga binti at balanse? Ang mahalaga ay ang unti-unting isama ang mga ito sa inyong araw-araw na dieta. Hindi nyo kailangang biglain ang sarili. Simulan sa 1 o 2 superfood at unti-unting dagdagan habang nakasanayan nyo. Tandaan, ang maliliit na pagbabago sa ating mga gawi sa pagkain ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa ating kalusugan at kaligayahan. Ang layunin natin dito ay hindi lang upang maging mas malakas ang ating mga binti, kundi upang muling maramdaman ang kumpiyansa sa bawat hakbang, upang muling maging malaya sa paggawa ng mga bagay na gusto natin. Ang pagpapanatili ng ating balanse ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng ating dignidad at independensya. Isipin nyo, ang bawat araw na kayo ay nakakagalaw ng malaya at walang takot sa pagkahulog ay isang tagumpay. Ang bawat pagkakataon na makasama nyo ang inyong pamilya, makapaglakad sa parke, o gumawa ng inyong mga hilig ng walang pangamba, ay tunay na kaligayahan. Kaya't huwag nating hayaang ang edad ang maging hadlang sa ating aktibong pamumuhay. Ang mga pagkain ito ay ating mga kaalyado sa laban na ito. Piliin nating maging malakas, maging matatag, at patuloy na maging masaya sa bawat yugto ng ating buhay. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin at karanasan. Alin sa mga superfoods na ito ang paborito nyo? Mayroon ba kayong ibang superfood na nakatulong sa inyong mga binti at balanse? Ibahagi nyo sa comment section sa ibaba dahil ang inyong karanasan ay maaaring makatulong din sa iba nating mga kaibigan. Kung nakita nyo na nakatulong ang video na ito sa inyo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan at masayang pagtanda. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa amin upang makagawa pa ng mas maraming content na gaya nito. Maraming salamat sa inyong panonood at tandaan,
mabuhay ng buong buo sa bawat edad.